sa pagsilip niyo ba, sa pag-monitor ninyo, gaano ba kalala itong kumakalat na na mga disinformation related dito sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay. I would like to credit our team sa Press One kasi minonitor nila yung pagkalat ng mga fake na quote cards, no? So hindi lang natin naimbitan dito si Hurt Alawigan at saka si Lay Jensen San Diego. Ito yung mga natin researchers, writers and fact checkers sa press1.ph. I think some of the quote cards according to their research originated sa isang subreddit, no, yung ilan doon. No, so originally, ako nung nakita ko parang ano ba to, lokohan kasi I think yung iba doon ay intended as satire or katatawanan or joke. Kasi nga naman, kung mahilig ka, kung nagbababad ka sa Netflix, edi dapat kilala mo na si Annalise Keating, 'di ba? O yung si Better Call Saul, 'di ba? Tapos nung lumabas yung mga mukha na sa quote card, alam mo naman, kung ikaw ay mahilig sa TV series, US TV series, kilala mo na itong mga to. Obviously, these fictional characters cannot be expressing their support for someone who is currently accused in the International Criminal Court, no? Pero be that as it may, maraming napapaniwala doon sa mga fake quotes, no? Fake quote cards. Ang hirap gamitin ng term na quote card kasi mayroong ding quote cards sa advertising industry. So fake quotes na lang tayo. So, kaya ng isang mayor sa Laguna, tumakandidatong mayor sa Laguna, dating mayor, dating governor, pinost yung PubMat ni Annalise Keating. Yung isa naman sa Viber ko, ang screen cap, ang nagpost, barangay chairman. So hindi biro-biro yung mga nagsimula sa satire na hindi naman labeled as satire. Tapos kumakalat sa mga iba't ibang pages at groups na akala tuloy ng mga tao na hindi naman nanonood ng Netflix, akala nila talagang may mga international law experts na gano'n, na sumusuporta kay Pangulong Digong. Eh, unang-una, si Annalise Keating, criminal law. Pinanood ko yan pinanood ko yung series na yan. Si Annalise Keating, wala siyang kaalam-alam sa international law. Criminal law siya. Okay. No? Si Harvey Specter ba yan? Harvey Specter, opo. Sa Suits. Hindi rin siya international law. No? Litigation siya, closer siya. No? So deal making, ganyan. Hindi international law. So wala rin silang competence to comment on international in public international law. Wala silang expertise doon kahit fictional character sila. Okay. Pero ang pagkakadinig ko, kasi different labels din yan this was originally meant to be a satire, no? Para i-ridicule yung mga DDS. At kung maniwala sila, kita nyo niya, talagang kay gullible kayo. Tama ba, Nico? Ganun yung nag-objective ng mga post. Sa tingin ko, sir, ganun Kasi kung titignan din natin, masasabi natin na hindi yung mga DDS yung gumawa nitong mga frame na to. Kasi sa dinami-dami ng DDS na kilala ko, hindi sila yung tipo ng tao na nanonood ng Suits, ng How to Get Away with Murder, ng Better Call Saul at Breaking Bad. No? So, tama ka, sir. Feeling ko may intent, no, na satire. At the same time, may intent namang trap ng mga DDS itong mga itong mga activity na to, no. And to prove na oo nga, madali kayong bulahin, madali kayong maloko. Kaso nga lang, I think kailangan din nating punahin na okay, maganda na kino-call out natin na yung ganitong ugali na madali nga silang nalilin lang. Pero at the same time, sa paggagawa natin yun, lalo tayo nakakapanlin lang na ibang tao. No? So, yun yung nakita ko naman doon. Pag-check mo yung pros and cons ng ganyan, kasi nga, clearly siguro doon sa mga gumawa satire, tapos gustong i-ridicule yung mga supporters ng dating Pangulo. Pero kaso may naniniwala di ba? Sa monitoring nyo ba, gaano ba karampant yung yung parang na-defeat yung purpose ng satire dahil naniwala yung mga tao? Malaki, sir. Sa isa dun sa mga post na monitor, pumalo ng tens of thousands yung engagement. No? Hindi siya bastang 500 lang o 200 lang, no? Talagang nasa 1,000 yung engagement. At yung mga iba doon, ng mga reactions, mga wow, no? Naka-heart react, naka-wow. Maraming salamat po, no? Palayain si Tatay Digong. So very
uma-agree sila dun sa laman ng content at thankful sila na nabasa nila yun. Naniniwala silang totoo yung nakita nila dun. Sorry Pe, yung ano pa ibang na-monitor nyo from your end? Yun naman mga disinformation na content na mukhang clearly nanggaling naman sa side ng mga supporters. Ay, ang hirap maging certain as to the origin. Pero merong mga, di ba merong mga fake rally videos na kumakalat, no? So, sa example dyan yung, sabi daw nag-rally daw sa Netherlands. Walang S. Yung pala galing. Yung pala sa Serbia galing. So, sinerch ng mga researchers natin yung origin ng video na yun at nakita na hindi siya sa Netherlands kundi sa Serbia. No? So, pero of course, not to discount the fact na may mga pro-Duterte rallies na nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar. Pero, I mean, obviously, that may insidious motive to na to create, to manufacture groundswell of support for the former president by initially showing na may ganito palang rally na nangyayari, dapat mag-rally na rin tayo dito sa lugar natin, no? So obviously after that video nasundan siya ng mga totoong rally. So nagkaroon ng output talaga. Yung mga na-convince talaga. Pero of course, syempre, fakery is fakery, no? So mali pa rin 'yon, disinformation and we had to flag it as manipulation, as a false video, fake video. Bukod doon, meron ding mga quote, fake quotes naman na inattribute sa mga totoong tao, like kay Pope Francis, di ba? Meron si Pope Francis na isa eh. So we had to flag it immediately because there was no statement from the Vatican at all. Remember, si Pope Francis may sakit, di ba? Nasa ospital hanggang ngayon. So how can he be expressing support for the former president, no? So iba't ibang strategies and tactics, methods ang na-monitor natin in the aftermath of the ICC appearance of the former president. Kasama dun sa mga state leaders si Vladimir Putin, no? Meron din daw quote si Donald Trump. Meron din daw quote, no? Mga ganun. Yung problema, tayo natatawa tsaka yung ibang mga nanonood sa atin dahil familiar sila. Pero paano iba na nauuto, no? Doon ba sa monitoring nyo, Nico, nagkaroon ba talaga ng parang conscious effort to unleash this fake information in the aftermath of the arrest of the former president? Again, sir, so far ang sinasabi sa amin ng data is these are done as a joke, no, as satire or as a form of parang tinatrap, no, entrapment, pinapatunayan nila na madaling malin lang tong mga to. Dahil lumabas siya sa isang community, no, sa Reddit, no. I think isa yun sa mga dahilan kung bakit siya dumami, no, kasi nakita nitong isang user na to, effective. Sige, subukan ko nga rin. Hanggat sa dumami yung gumagawa. I wouldn't say, no, hindi pa sinasabi sa amin ng data sa ngayon na planado to, na pinlano to ng maraming mga graphic artists, no, na sabay-sabay silang maglalabas at gagawa. Hindi pa sa amin sinasabi ng data yon. Yung coordinated? Pero, wala pang ganun lumalabas sa data eh. Pero nataon na sabay magkakasunod at sobrang dami nila at a short period of time. Tsaka yung siguro nakita nyo rin ito, no? Yung fake photo comparison na merong kasama si Lisa Marcos na dalawang babae. Tapos ang claim ng mga DDS, ito raw yung dalawa sa 3 judges doon sa pre-trial chamber para palabasin nila. Kita nyo na paano magkakaroon ng patas na pagtingin sa dating Pangulo dyan sa ICC kung kaibigan ni First Lady Lisa Marcos yung dalawang judges. Peke po yun, di ba? Pero sa monitor ninyo, nagkaroon ba siya ng parang matinding traction? Yes. Na-fact check po namin siya, no? So napatunayan na yung isa dun sa picture na yon ay si Katrina Roman Quintas, no, ng may-ari ng Quintas Mayan Burger Inc. Corporated, tsaka si Katrina Ponce Enrile, no. Nung finact check po natin siya, no, ni Lay San Diego ng aming team, lumabas na nakapag-amass na to ng nasa 338,200 views sa TikTok. 3,801 reactions. Tsaka sa X naman, nasa 230 plus thousand views na din.
No, so it gained traction, no. At habang nung nilabas namin yung story na yun, hanggang ngayon may mga nagme-message sa namin social media accounts na press 1 i-fact check nyo to kasi kumakalat, no. So malakas pa rin, no, effective yung ganung ginagawa nila.